Yan. Okay, so again, good evening po. Um, Magsisimula na po tayo sa ating gawain ngayong gabi. At mangyari po na may mga circumstances tayong na-encounter ngayon. Si Sister Cathy ay medyo masama po pakiramdam. Hindi niya kaya makapagsalita ngayon. So, pansamantala po munang ako yung sasalo sa kanya. And for si Sister Len, pag-pray po natin. Hindi rin maganda yung kanilang pakiramdam ngayon. Um, Actually, nasa hospital sila ni Pastor. So, again, we're asking everyone to uh, help us pray. Let us all pray for their quick recoveries. So, uh, okay, sino pa, marami pa po bang may mga inantay pa po ba tayo? Ayan. So, again, in-encourage po everyone to please, magpakita po kayo sa video. Kung may camera naman yung gamit yung cellphones or laptops. Yan. Tingnan mo, si Trisha, ang ganda ng ngiti. Ano? So, okay, wala po muna tayong moderator for now. Let me just quickly uh, take charge na rin doon sa pag-moderate ng ating Bible studies for tonight. At again, tinutuloy pa rin po natin yung series na nabuksan na ating kapatid, si Sister Cathy last time. It's about pride and arrogance damaging relationships. So, ang key pa rin natin dito, ang objective would be relationship. So, paano natin i-maintain yung ating relationship with others. So, yun yung nasa um, horizontal channel na tayo ng ating pagiging buhay Kristiyano. So, again, good evening to everyone. At inaanyayahan ko muna ang lahat na ating idulog sa ating Panginoon, ating gawain ngayong gabi sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat o Ama sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na muli mo kaming pinagtipon sa oras na ito. Di ba sa physical, Panginoon, virtually, pero alam po namin, Panginoon, na ikaw pa rin nagbubuklod sa amin sa Espiritu at katotohanan. Pinupuri ka at pinasasalamatan ka namin sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maraming maraming salamat po sa iyong faithfulness at patuloy naming nararanasan ang iyong katapatan. Lord, sa lahat ng sirkumstansya, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat sa amin at tapat sa iyong mga salita. Lord, sa oras na ito, sa gabing ito, muli namin ipagpapatuloy ang aming pag-aaralan about sa relationship, kung ano epekto ng pride and arrogance, Panginoon, sa mga relationship namin sa kapwa, relationship namin sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin na yung banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming gawain. Ikaw, Panginoon, ang maitaas lamang sa oras na ito. Na pagpalain mo po ang bawat isa, at dalangin ko po na ikaw, yung tunay na magturo sa amin, sa aming mga puso at isipan, sa mga bagay na aming mapag-uusapan o Diyos sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Sa'yo namin na pagkakatiwala ang lahat at ang iyong lingkod at ang bawat isa ay maunawaan namin ng lubos ang iyong plano para sa amin. Sa iyo ang papuri, sa iyong pasasalamat, sa iyong kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, good evening po muli sa kanilang lahat. Ilan na po ba yung attendance natin? So we're 19, all in all. 19, kaya 21. So, marami mo pong pumapasok.
And I'm so glad na uh, despite, alam po natin maraming nakakaalam, we are into some situation, into some event na hindi may tuturing natin hindi maganda in so far as uh, sa kalagitnaan ng pandemya. Pero alam po natin yung ang ating Panginoon may plano sa lahat. He makes all things beautiful in His time. And kagaya nga ng encouragement natin sa bawat isa, sa mga hindi nakakaranas ng epekto ng pandemyang ito, we will soon, all will be well. All will be well. Yun po yung parang battle cry natin sa mga oras nito. All will be well, and uh, we'll end up, we'll all end up uh, having each of our own testimonies, having our own stories, and returning back the glory to our Lord. Okay? Sa Doon sa huli po nating napag-usapan regarding sa pride, so just a little recap po. Sino po ba yung nakakatanda nung napag-usapan last time? Any volunteer po? Ay po volunteer. Well, let me just ask. Number one, what does pride and arrogance result to? Kung ano yung ano. So, meron na, kinuha ko yung list, exact list ni Sister Cathy the last time. So, ito, one of which is that it breaks our relationship with God. So, definitely, God very much so displeased with pride and arrogance. Yung kaya nga, sino ba yung kalaban? Ano yung cause ng kanyang uh, fall? Kundi dahil sa pride. So, si Lucifer, that's one. Okay? And another one, it neglects our others' opinion. So, we will not be listening to others' counsel. Ibig sabihin, I think marami na naka-encounter na ganito. Di naman ako pinapakinggan, di naman ako kino-consider yung opinion ko. So I just stay silent. Hindi lang ako magko-contribute. So having that pride shoos away yung contribution of others. It will drive away yung it will give a gap dun sa relationship natin sa ibang tao. Okay? And for this for tonight, we're gonna be talking about another effect of pride. Okay? Sabi rito yung pride is pride will blind us. Pride will blind us. Sino po sa atin, do you have any idea how pride blinds us? And ihingi po ako ng contribution sa bawat isa. Okay? Pride blinds us. Okay, just to get an intro, sabi nga dito sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction. So, and a haughty spirit before a fall. So, okay, andun yung pride pa rin. A warning, this is a warning. Pride goes before destruction. So, destruction is imminent. Pride is in the offing. So, pag yan pride, nakikita mo, destruction is will surely be next. There is a warning, destruction is imminent. It will be a sure thing to happen. Okay, pride blinds us. Kaya sinabi kong destruction, pag sinabi mong naglalakad ka bilang blind, bilang walang pang
site, no? Sino na naglakad sa ah, yung walang ilaw sa gitna sa midnight, sa madaling araw. Paano ba kayo maglakad ng gabi na walang ilaw, na walang nakikita, yung pitch black, talagang black. Sino ba yung naka-encounter ng ganito? So, yun yung sinasabi kong description, pagkakantulad sa pride. Pag pride, para kang naglalakad sa pitch black na gabi. Okay? So, pag naglalakad sa pitch black na gabi, syempre di mo alam kung saan ka tutungo, hindi mo alam. Of course, kung sa bahay niyo yan, alam mo yung pasikot-sikot, maski siguro nakapikit ka, pero I'm almost sure na at certain point mayroon kang hindi tatansya at pwede kang may matadik ka diyan, may bambunggo ka, yan. So that's just to illustrate blindness and pride. Okay? Magtatawag po ako ng pride blinds us. Sino po ba naka-open camera? Okay. Right. Mamaya pa po. Pride blinds us to our faults. That's number one. Okay? Pride blinds us to our faults. Yung pagiging proud natin, binubulag tayo sa ating mga pagkakamali. Can you help us illustrate that? Ito medyo man of wisdom, si Brother Jun Santos, favorite. Pride binds us to our faults, Brother Jun. Paano mo sa yung pananaw? Minsan kasi yung proud person never admits to his or her own fault, di ba? So, na-encounter mo na ba ito or may na-encounter ka ng tao na ganito? Evening po, naririnig po. Apo. Parang nagulat ako Pride kasi, Brother Jun, before, ma-pride akong tao eh. And marami rin akong nakasalamuhan na pride din. Which is parang kapag ma-pride yung isang tao kasi matigas ang ulo. Ipinipilit yung sa kanya. And parang sa tingin niya, tama yung kanya, hindi niya nakikita yung mali na which is nakikita ng ibang tao. Tama ka, taong ma-pride kasi hindi sila nag-accept na pag may nagsabi sa kanilang mali yung ginagawa nila, ma-pride sila. Usually, nare-realize nila na mali yun kapag nasakta na, kapag nagkaroon na ng problema, kapag naipit na, at kapag may involved na sa family or sa kasamahan. So, siguro sa mga pagkakataon yung prinsipyo sa patugtong din ng pride natin. Minsan, nabubuo sa pagkatao natin yung maling prinsipyo sa buhay. Hindi tayo marunong makinig sa ibang tao, sa sarili lang nating kapakanan yung gusto natin mangyari. Even sa pagiging tatay, minsan nakaka-apekto yun sa buong family kapag dahil sa pride. Especially, bigay lang ako ng example, yung ipong pinakita kasi kami sa iba na nahihirapan na, pero
may nasasaktan na pero ayaw pang aminin na kailangan nila ng tulong, parang nagmamatigas. So, siguro yun yung makikita natin na bulag siya sa kanyang prinsipyo pero marami nang naapektuhan na tao. Which is, kagaya ng example natin yung family. Ako kasi dati, minsan napagtatalunan namin yung wife ko sa pride. Minsan ayaw nating humingi ng tulong sa tao. Pinipilit ko na kaya ko yan, kaya ko yan. Minsan, na-explain din naman ng wife ko na hindi masamang humingi ng opinion ng iba, hindi masamang humingi ng tulong. Kailangan makita natin yung bright side. Yung sa pagiging ma-pride kasi kailangan kasi nung may nag-a-advise palagi. Kailangan merong matyaga na nag-a-advise na tumututok na mabago yung principles na yun dahil sa pride. Yun lang po. Marami nasa utak ko. Alam, parang ang hirap i-explain. Siguro, later on, siguro po, baka pag medyo lumalim na yung discussion, baka makapag-share po. Thank you po. Okay. Salamat po, Brother John. Tama. Sa pagiging tatay, which is yun yung pinaka-common, ano? Being a father kasi, minsan, it has sense of entitlement, no? Andyan ka, ikaw yung tatay. At times kasi, ikaw yung tatay, ikaw yung asawa, ikaw yung may title na head of the family. At pagiging head of the family, alam ko naman, parang alam natin kasi pagka sinabing head of the family or mga tatay, parang all-knowing in a sense doon sa pamilya, no? Parang all-knowing, parang sila, tayo din yung kaya natin lahat gawin, yun. Almighty. Parang, tapos parang nakikita niyo yung parallelism, all-knowing, almighty, omnipresent, andun ka sa lahat. Pinapakialaman mo lahat yung nila, hindi yan, hindi ganyan yan. Okay, so it makes us hindi natin namamalayan na pupunta tayo doon sa sitwasyon na tayo pala ay nangangailangan. So mga keywords na ko lang kanina doon sa kay Brother June, isa sa mga keywords, may mga binanggit siya na keywords na parang indicator o parang ang mga red flags na yung pride pumapasok. Kaya ko yan, alam ko yan, marunong din ako niyan, kaya kong gawin to. Yung mga ganon. So, pero in fact, nahihirapan. Pero in fact, hindi alam. Ako in my early years ng pagtatrabaho ko, ganyan ako eh. Galing ako sa kakagraduate lang. Talagang, okay, kaya ko ito. Kaya ko itong gawin. Kailangan ko gawin ko lahat from scratch para maintindihan ko lahat. Pero in the end, na-realize ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya, pero pinipilit nga pa rin. Kaya ko yan, kakayanin ko yan. From kaya ko yan, kakayanin ko yan. Matatapos ko din yan. Alamin ko din yan. Mga ganong keywords. So, it really blinds us. Pero sa isang aspeto, gusto natin bigyan ng gusto natin bigyan ng pansin na minsan ito ang key natin kanina, blind to our faults. Basahin nga po sa Proverbs 28 verse 13. Proverbs 28 verse 13. Request ko nga lang po si
Kumuha tayo ng isang pangalan dito na, yan. Meron akong kilala dito. Eya Lagan. Eya Lagan. Proverbs 28 verse 13. Hello? 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 Yes, hello? Ano po ulit? Proverbs 28 verse 13. Proverbs 28 verse 13. 13? 1-3. Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Okay. Whoever conceals his sins will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. Okay, yung pride blinds us to a fault, to our fault. Okay. The key word here is conceal. Conceal, yo. Yung kanina kay Brother June, pretending, pretending na kaya. Ito naman talagang totally denying, conceals his transgressions but will not prosper. So the key word here is conceal. Bakit kaya sinabing conceal his what? His transgression or fault. Transgression means sins, no? Or fault. So pride blinds us to our fault. Narinig niyo na po yung mga yung phrase na wag aamin, wag aamin, wag aamin. Okay. Yan. Brother Arnold, yung insights mo nga dito, bro. Kasi ikaw yung madalas kong marinig sa iyo na yung antidote dito sa ano na to eh. So, if pride blinds us to our faults, and yung conceal, yung keyword nga dito is conceal o itago o pagtakpan, mga ganon, will not prosper. So, yung pride results to covering our sins. Any insights dito, Brother Arnold? Dinig po. Yes po. Tama yung question, kumbaga, hindi magpa-prosper kasi unang-una, yung pag-cover up kasi yung pagtatago, sabi ko nga ng mga nakaraan, very stressful siya. Kumbaga, iniisip mo siya kasi, kumbaga, intention kasi yun eh, kumbaga na itago, kumbaga i-cover up mo yung mali mo. So, kaya ka hindi pa-prosper, alam naman natin na kumbaga, hindi ayaw ng Lord yung gano'n, hindi niya pinapaboran yung gano'ng ugali ng, kumbaga, yung nature ng tao na pride eh. Isa pa yun nga na talagang, minsan kasi yung pride, kaya natin nasasabi na nakakabulag siya. Kapag may pride ka kasi sa sarili mo, minsan di mo inaamin yun na meron ka nun. Kumbaga, hindi mo rin nakikita na inilalayo ka na nun sa Panginoon o kaya dun sa mabuting daan na dapat mong tatahakin. Kaya siya sinasabing nakakabulag kasi pag dinadaanan mo yun, hindi mo nga nare-realize. Tapos kapag nandun ka sa sitwasyon na baga wala ka na matakbuhan, nagkaroon na ng mga tawag dito, meron ng mga nangyari dun sa pagtatago mo ng pride mo, tsaka mo lang malalaman na tsaka parang nabubuksan yung mata mo na okay, meron pala ako, parang ganun yung sitwasyon. So isa kasi yung pinakamabigat na problema na nature ng isang tao, yung pride. Talagang halos lahat, kumbaga, dumadaan talaga sa kahinaan na yung pride. So, yun lang po. Okay. Thank you, Brother Arnold. Follow-up question, bakit kaya minsan bakit natin
ano yung nagti-trigger na pag tayong aamin? Dahil sa ano siguro ko dyan, baga, yung personal mong ano, yung sarili mong, meron ka kasing sariling gustong mangyari, parang ganun. Na ang umiiral sa iyo yung flesh mo, yung sarili mo, hindi kumbaga hindi kumikilos ng Lord hindi makakilos ng Lord sa iyo kasi nga meron ka nung pride na yon. Kaya ganun po yung nangyayari. Kaya pilit natin kino-cover up yung situation kasi meron tayong sariling intention na gustong mangyari, parang ganun eh. Yan, sariling intention. Yeah, sariling intention. Keyword, sarili. Sarili. So, hindi mo talaga mapaghihiwalay yung sarili at saka pride minsan, ano? Sarili and pride. Pag sinabing pride, andun lagi yung sarili, yun yung inuuna. So, yun yung may gusto kang mangyari sa sarili mo. Sabi nga ni Brother Arnold, meron kang pinoprotektahan na sa sarili mo, meron kang gustong gawin sa sarili mo. So, yun po yung ano. Okay? So tama yung sinabi po ni Brother Arnold. Pero dito, whoever conceals his transgression is just like concealing is blinding. Giving us, concealing our transgressions, our sins, will not prosper. So, yung consequence po dito agad, yung sinabi, magiging stack up tayo. Yung sinabi ni Brother Arnold in summary, may stack up tayo dun sa sitwasyon na yun, hindi tayo makakapag-prosper. Kasi, for example, sino sa amin kasi sa probinsya, no, nanghuhuli kami ng anything, no, meron kang halimbawa nanghuli kami ng palaka, sorry dun sa mga iba na hindi sa palaka. Pagka hinold mo ganyan, hinold mo na ganyan yung palaka, pagka kasi in-uncover mo yan, makakalusot. So kagaya din yan ng pag-conceal mo sa hindi ka nagagalaw, diyan ka na lang. Kasi pag inano mo, parang may stack up ka. 'Di ba? Hindi ka diyan ka na lang. Parang paikot-ikot na lang, diyan ka hindi ka nagagalaw. So yun po yung isa sa mga consequences. May stack up ka, obviously pag na-stack up ka, you will not prosper. Okay? So dito sa Proverbs, ang ganda nga yung sinabi, maganda pero at syempre, yung antidote dito, he who confesses, okay? Confesses and forsake them will obtain mercy. So yung antidote nung blindness na yun, yung antidote nung pride na yun, mapapansin niyo rito sinabi confess and forsake. Okay? Bakit po kaya sinabing confess and forsake? Confess and forsake. Pag hindi sinabing confess lang, hindi sinabing forsake lang, kundi sinabing for confess and forsake. Magtatawag po ako ng iba pang participant. So sa Proverbs, ano pa rin tayo? Proverbs 28 verse 13. Si Sister Mean muna kasi mga naka-video. Sister Mean, bakit po sinabing confess and forsake? Yun yung remedyo. Si Ate Mean po. Hello po. Yes po. Siguro dito kasi dito sa unang stanzas niya, 'di ba? Conceal his transgression, 'di ba yung
transgression is sin. And yung sa pangalawang ano niya, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. Kasi dito sa Psalm 32 verse 5, ang nakalagay dito, no, I acknowledge my sin to you and I did not cover my iniquity. No, kasi parang ano lang siya, no, parang ano yan, hindi ko masabi yung punto. Parang kailangan kasi nating sabihin or kailangan nating i-confess yung ating, kasi pride tong pinag-uusapan natin, no? Kasi ang sabi po dito sa ano, ito po sa conceal, ang sabi rito sa 1 John 1:8, if this saves, di ba? So lumalabas talaga na lahat tayo merong pride kasi, di ba? Kasama yung pride ay yung pride. Ano siya, sin siya eh. Ang sabi rito, if we say we have no sin, we deceive ourselves. Dinadaya natin yung sarili natin, no? Kaya po siya sinabi dito sa second stanza, but he confesses and forsake them will obtain mercy. Saka pa lang natin kailangan natin i-confess yung mga pride kasi nga syempre yung pride, alam natin siya yung sisira sa atin. Pag po natin sinabi natin wala tayong pride, yun nga po ang sabi, lalo kang magkakasala pag sinabi mong wala kang pride. Yun lang po yung aking explanation, Brother Jude. Okay, thank you. Sorry Thank you. po, hindi ko masyadong opo. Thank you, Tay. Nakuha naman namin yung point. So, yung confession kasi, confession per se, talagang, syempre, yun yung start ng start to open up. Diba? Yung start to open up. That's one part of, one of two parts para dun sa para yung antidote nga nung sinasabi natin kanina, yung concealment. So, pag kinonceal mo, ibig sabihin yung kabaligtaran na noon is to confess. Conceal, kabaligtaran is to confess. Pero dito, sinabi, and forsake. So, yung sinasabing confess and forsake. So, pag sinabing confess and forsake, okay, fine, nag-confess tayo. Diba? Akong kumuha ng pagkain sa ref. Ako yung kumuha ng pagkain sa ref. Nag-confess tayo. And it stops there. Anong mangyayari? It's parang ganun pa rin, no? Nag-confess ka lang, oy, alam na. Pero, yun the other side. The other side means to forsake also, okay? Ako yung kumuha ng pagkain, nangyari kasi sa I'm sorry kung sa mga hindi nakaka-relate, sa mga common pantries, sa mga offices pala, meron kasi mga common pantry, mga ref dyan, may food, yan. Kaya example ko is food in the ref. So may nangunguha ng food sa ref na hindi kanya. So yun. Pag hindi ka nag-confess, hindi ka amen, minsan makukuha ka pa sa CCTV, no? So confessing is one thing, forsaking is another. Kasi the two if joined together, yun po yung correct antidote doon sa concealment ng ating sins. Yun yung totally magre-release yung
uh, anong tawag dito, yung covering ng ating mata when it comes to uh, this concealment. Okay? So, yan. Pride blinds us to our fault. So, pride blinds us to our fault kasi nga, pag kinonceal natin yung ating kasalanan, yung ating faults, yung ating pagkakamali, yeah, it essentially, the description ng Bible sa atin, we are blind. We are blind. And to remedy, remedyohan yan is confession and forsaking of the act. Okay? May mga tanong po. Kasi may mga tanong po ba? Okay. Kung wala pa po, let's go to another one. Kung anong ginagawa ng pride sa atin, pride blinds us. Pride blinds us. So pag doon pa rin po tayo sa usaping pride blinds us. So number one, to our faults. Number two, pride blinds us from God. Blinds us from God. Okay? Basahin nga po natin yung Psalm 14 verses 1 to 3. Sino pong magbo-volunteer? Yeah, nakita ko si Precious. Ikaw ba yan? Precious Eliza? Hello, Precious. Hello po. Yan. Ito yung namimiss ko magbasa. Hello, Precious. Pakibasa nga po. Psalm 14 verse 1 to 3. Wait lang po. Ano po Psalm? Sana? 14 verse 1 to 3. Ano po NIV po ito. Okay. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. Their deeds are vile. There is no one who does good. Verse 2, the Lord looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God. Verse 3, all have turned away. All have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Thank you, Precious. Okay, so verse 1 sabi, the fool says in his heart, there is no God. There is no God. So, a pride person, proud person, describe dito as a fool in his heart. Fool in his heart. Sa puso na to, there is no God. Pag sinabing it's interesting dito, ang sabi ng ating salmista, pag sinabing there is no God, they are corrupt. Okay? They are corrupt. Their deeds are vile. Kasuklam-suklam, there is no one who does good. Okay? Pag sinabing yung mga taong hindi naniniwala na may Diyos, ano pong masasabi natin sa kanila? Ano po yung tawag sa kanila? Ano po tawag sa kanila? Any volunteer po? Sino yung hindi naniniwala na may Diyos? So sabi ng ating ng ano natin dito, there is no God. So ibig sabihin bulag sila na may Diyos. Sabi sa Romans
napaka-imposible na yung lahat ng mga tao hindi nila mare-recognize na may Diyos. Bulag lang talaga sila. Sabi ni Apostol Pablo. Any idea po, there is no God. Bakit po sinasabi ng mga tao? Alam ko sa panahon ngayon, marami po nagsasabing maraming hindi naniniwala sa Diyos. Sa mga panahon po nito ng ating salmista, pag sinabi ng mga hindi naniniwala sa Diyos, sila yung mga barbarians, yung mga talagang walang kinakatakutan, walang sinisino. Yan. Yung survival of the fittest, kumbaga. Sila yung mga champions ng survival of the fittest. There is no God. Meron po akong meron dalawang klase ng tao na hindi naniniwala sa Diyos. Una, yung mga ang tawag po sa kanila mga atheist. Di po ba? Trish, any idea kung sinabang yung mga atheist? Kung ano yung mga atheist? Si Tricia. Ano po ba yung mga atheist? Sila po yung ano, hello po. Hello? Okay na. Yung mga atheist po, sila po yung mga taong hindi po naniniwala sa existence ni God. So, naniniwala po sila dun sa mga teachings ng word lang po. Teachings ng word. Okay. So secular, tawagin natin sila mga secular atheists. So, yung mga secular atheists talagang totally sabi nila there's no God. Sila yung kadalasan naniniwala sa theory of evolution, di ba? Sila talaga totally, sinabi nila, walang Diyos, period. Hindi namin kokontra. Hindi walang kontra, walang Diyos, di ako naniniwala, period. So there's no God. Meron naman isang klase ng tao na ang tawag natin sa kanila practical atheist. So meron tayong secular atheist, yung mga totally hindi naniniwala sa Diyos, practical atheist. Sino mga practical atheist? Ito yung medyo delikadong part, no? Sinasabi natin sa kanila yung sa Christians, sa mga Christians, sa mga believers, or maraming professing believers are actually called practical atheists. Ano yung practical atheists? Sila yung mga, okay, naniniwala kunyari na may Diyos, pero yung practices nila ay hindi naman na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Okay? Nakukuha niyo po yung sinasabi ko, the difference of the secular atheist and the practical atheist. So, secular atheist, totally no God. Practical atheist, okay, there is God, pero hindi naman sumusunod kung, di ba, sabi nga ng they are professing na mayroong naniniwala, pero yung deeds nila ay hindi nagmamanifest na sila ay naniniwala. Okay? Ano po? Okay? Meron tatanong po ako, meron ba kayong kilalang atheist at kilalang practical atheist?
Okay, sa may nakilalang atheist, ano yung usual na uh, confessions nila? Ano yung usual na beliefs nila? Anyone po? Anyone? Page 2 ako. Yeah. Ayan, si isa active nating brother. Si Brother Joven. Brother Joven. Nakukuha po ba yung ano? Narinig ba ako, Brother Joven? Hello? Opo. Eh. Hello po. Brother Joven, naka-encounter ka na ba ng atheist? Sa akin po, wala pa po ako nakaka-encounter na atheist. Oh. Pero isa rin po ako sa dating hindi naniniwala sa Diyos kasi hindi pa naman po ako dati talaga nakakapakinig ng salita niya. Kaya hindi ka naniniwala kasi hindi ka pa nakakaparinig ng salita niya. Okay? So, ano yung mga ano, bilang isang nung hindi ka pa nakakarinig, ano yung pumapasok ba sa isip mo na may Diyos? Pumapasok naman po pag may nagkukwento na nakaka-encounter ko dati sa trabaho, yung iba-ibang religion, kinakwento nila, kaya lang iba-ibang paniwala. Meron naman daw si Kristo, tao lang, tapos yung iba naman, iba-iba po eh. Pero minsan, mahirap po talagang maniwala talaga pagka hindi mo talaga na-experience yung presensya ng Diyos. Yeah. Okay. Salamat po. Salamat, Sir Joven. So, mahirap maniwala pag hindi mo na-experience. Okay? And also, maganda yung sinabi niya kanina, hindi ka nakakapakinig. Alam naman po natin na ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Okay? Mayroon po tayong ano rito. Yan. Yung reasoning or logic, based on logic, dito po yung yung kung saan naka-anchor yung mga atheists, no? Based on logic. So everything has to be explained. Kung hindi mo ma-explain, it doesn't exist. Tama po ba? So, kaya minsan mapapansin natin karamihan sa mga ito yung mga talagang minsan matatalino. So lahat may explanation, lahat may logic. Okay? Based on logic. Hindi ko sinasabi yung pagiging isang Kristiyano natin ay hindi based sa logic. In fact, it's based on logic. Yung pananampalataya natin. Pero I would not be dwelling on that for now. Yung pagiging atheist, walang problema. Walang problema insofar as yung reasoning is concerned. Kasi nga, totally hindi naman sila naniniwala sa Diyos. So alam nila, kung hindi naniniwala sa Diyos, wala silang pakialam. Our point of concern is that yung practical atheist, these are professing Christians, these are professing na naniniwala sila. Pero yung lifestyle, yung beliefs, yung ginagawa, sinasabi, lumalabas, nagmamanifest sa kanilang buhay, essentially does not align na naniniwala sila sa Diyos. Pag sinabi natin naniniwala tayo sa Diyos, paano tayo magbe-behave as Christian? Okay. This sounds as a very simple question, but if we realize it amongst us, no, bilang isang mananampalataya or mga kaibigan natin na nag-professing na naniniwala
sa Diyos. Ano yung um, nakikita natin sa kanila, paano natin masasabing sila ay blind? May mga practical or may mga observations pa po ba tayo na pwedeng i-share? Yung mga professing Christians na practically they are atheists, but professing believer of God. Example, pwede po bang tumawag ulit ako? Alam ko meron tayo nito. Meron mga ideas. Okay. Tawagin ko nga po si Brother IJ. IJ, naririnig mo kami? Yes po. Ay, Brother IJ. Sa practical atheist, ano yung usual na na-observe natin sa kanila? Hello po. Hello. Kaya mo, sorry IJ, kaya mo magsalita? Sorry. Kaya po. Okay. Ano po yung question? Sorry po. Okay, ang pinag-usapan natin, yung hindi kasi naniniwala sa Diyos, they are blinded. So, pride blinds us. Pride blinds us. Minsan kasi, pag sinabi nating blind, some of the classification of blindness kasi, they are blind from seeing God. Hindi nila nakikita ang Diyos. So, yung mga yung mga hindi naniniwala sa Diyos, one, yung atheist, that's one. Pangalawa, yung professing, kunyari naniniwala sa Diyos, pero yung gawi ay hindi na-align doon sa sinasabi nila. So, can you cite an example na yung pagiging practical atheist? Okay po. Sa point of view po, no, in regards with practical atheism, kumbaga, papasok nga po yung pride kasi katulad nung huling na-share ko dun sa sa youth noon. Kumbaga sabi ko, yung na-share ko sa kanila is it's not about you, it's about God. Kasi when it comes to belief po, 'di ba? Sabi nga natin, pag yung sinabing practical atheism, kumbaga naniniwala sila sa Diyos, pero yung mga acts na ginagawa nila is taliwas dun sa pinapaniwalaan nila since kumbaga hindi nakikita na na naniniwala sila sa Lord. So in connection with pride po, kasi once na nakatingin ka sa sarili mo and all you do is to glorify yourself, kumbaga, parang ganon yung pinaka-term. Kumbaga, i-improve, kumbaga, ang main focus mo sa buhay mo is yung sarili mo. Kumbaga, dun pa lang sa mindset na yon, mawawala na yung main purpose ng pagiging Kristiyano mo. And to be a Christian is, sabi nga, di ba, to be a follower of Christ. And alam natin na tayo, being a Christian, kumbaga yung lifestyle na meron tayo must be in accordance to yung sinasabi nga po dun sa Bible. So, in return sa practical atheism and sa pride, makikita natin dito na once na tawag doon yung limit talaga na break na dun sa pagtingin mo sa sarili mo and nanguna na yung pride mo and nakikita mo na yung sarili mo nagiging ano na talaga siya, tawag doon, negative na siya, and isa na po yung practical atheism siguro sa makikita nating effect sa ganong situation. Ayan po. Salamat, Brother IJ. So, ayan po yung being a follower
being a follower of Christ. Yun yung isa sa key ng totoong Kristiyano, ano? If you're not a follower of Christ, obviously, you are professing to be a Christian, but you are not a follower of Christ. So may conflict, may contrast. So, yan, okay. Meron po mga comments, is pride positive or negative? Okay, in relation to pinag-usapan natin, pride, positive or negative, may pasok ko lang po dito related kay Brother IJ. Minsan kasi tayo, proud tayong being called Christians. Di po ba? Proud tayo. Tama po ba yan? Or hindi? Proud tayo being Christians. Tama po ba yung term? Is it right to be called proud Christians? Oh, that answers po. Is it right or wrong? Is it pride positive or negative? Pag sinabing proud Christian, saan po makakategorize yan? Positive or negative? Hello po. Yes po. Siguro po hindi ko rin alam ang sagot here, Brother June. Siguro pero po kasi yung pride is deadly sin nga ang tawag yung sa mga binabasa ko. Deadly sin, no? Pinag-ingat sarili natin, ibabaksak tayo. Yung naging topic lang kanina yung sa atheist, no? Siyempre yun yung paniniwala nila di ba? Parang tayo lang din pride ba to? Dahil ito yung paniniwala natin. Tatayuan natin, di ba? Parang ganun yung ko, hindi siya pumapasok sa siguro parang sige, go on po. Sige, te. Kung ang doon sa kung paano ko maipapaliwanag labas doon sa yung sa paniniwala natin, tayong mga siyempre meron silang pinaniniwalaan, and then tayo din meron din tayong pinapaniwalaan. Kaya hindi ko rin masagot yung po bang yung pride ay positive or negative. Nag-aalinlangan po ako, hindi ko po talaga siya masagot. Pero po itong nabasa ko, pride po talaga is deadly sin, di ba? Yun pride. Thank you po, Teme. So, siguro, masasabi ko doon, yung hindi naman siguro proud, yung exact term, kundi, yung conviction. Sinasabi, yung exactong conviction mo bilang isang Kristiyano. Hindi mo kinakahiya, that's why, minsan sinasabi siguro you're proud. Pero hindi mo kinakahiya na isa kang Kristiyano. So, hindi mo naman sinasabing hindi proud ka, yung very proud ka. Of course, proud ka to the sense na you have the title. It's very enlightening, entitling, kumbaga. Pero to the point na being meron kasing danger pag being so proud naman. Alam po natin pag pride is a negative in its very sense, negative word. All throughout the Bible, makikita natin pag pinag-usapan yung pride, it's negative. Haughtiness, pride, yung mga yan, hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Kundi ang exact term, ang exact treatment ng Lord yan is parang kasuklang-suklab sa Kanya.
pag pinag-usapan natin pride. So pride in itself is a negative word. Pero yung sinasabi nyo, as being a Christian, as against dun sa hindi naniniwala at naniniwala, I stand, parang I stand, I believe in God, I believe I am a Christian. Parang ganon yung sinasabi nyo po. Tama po ba? Hindi in its essence a pride, but it is a conviction. I stand. So kung yung tanong is pride positive or negative, pride in itself per se, all throughout the Bible, it's generally categorized as negative na kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Okay, and another, nasagot po ba yung tanong, Ate Me? Okay, salamat po. And another one, another insight po from Sister Kathy, I think po, practical atheists rely on themselves more than God. Tama po. Rely on themselves. Rely on what they know. Kasi hindi nga sila naniniwala naniniwala sila sa Diyos professing, pero hindi sila nagre-rely. Ang sabi ng ano bang sabi ng Lord sa when it comes to this one, reliance on ourselves more than God. More than God, yung key dyan, more than God. Okay? Sabi, kaya ko to. Saka ka na, Lord. Para kasi ang gusto ng Lord sa atin is basically he will be first. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first. So siya lagi yung first. So ako muna bago ang Lord. Yun yung technically sinasabi ni Sister Kathy on practical atheist. So gusto ko lang puntuhin dito yung practical atheism is a dangerous thing, no? For us Christians, kung hindi tayo mag-iingat bilang mga Kristiyano, baka naman we're falling into this category. Meron tayong tinatawag na mga secular atheists na talagang hindi naniniwala. Pero in effect, the end result of being a practical atheist ay sa ating mga Kristiyano minsan maraming nagkakaganito. Hindi nila namamalayan sa kanilang mga sarili. Okay, they sing praises, we sing praises, we go to church, we attend Bible studies, we attend all sorts of services. But then minsan, after that one, yung buhay natin, iba pala. So that's hindi siya nagmamatch doon sa ating pinag-aaralan, sa ating pinoprofess na pananampalataya, hindi siya match. Technically, we will be labeled as practical atheists, and that in itself is atheism. So medyo then it's an atheism in itself. Sabi ng Lord, the fool in his heart, there is no God. Okay, the fool in his heart, it is labeled as a fool. Sa verse 2, sabi, binasa natin sa Salmo kanina, the Lord looks down from heaven and all mankind to see if there are any who understand. Nauunawaan po ba natin yung ating pagiging isang mananampalataya? May kaakibat na isang responsibilidad, may kaakibat na, sabi nga ni Brother IJ kanina, followers, may sinusundan tayo. If you do not understand that, may sinusundan, ibig sabihin meron tayong may nasa harap natin, may model tayo na pinaggagayahan. Meron tayong sinusundan. So that one, if we are not in that situation, let's rethink of ourselves, no? Evaluate natin yung ating sarili. Sabi nga, i-check niyo natin sarili kung kayo ay nasa pananampalataya pa. Let us check ourselves. Is there any who understand? Any who seek God? Are we seeking God? Or are we relying on ourselves more than God?
last resort na lang ang Lord. Pag last resort na lang ang Lord, yun po yung ating, that's the danger. Yun yung maglalagay sa atin sa destruction. Hindi natin namamalayan, bulag na pala tayo. At yung unti-unti, by ourselves, gawa ko to. Eventually, ma-attend ako ng church, Bible studies and all. Pero, pagdating sa trabaho, pagdating sa bahay, by myself. Hindi natin kinoconsult ang Lord sa ating mga decisions. Hindi natin, di man lang tayo magbasa ng Bible to enhance our understanding of what He really wants us to do, or ano yung plano niya sa atin, or anong direction niya sa atin. So let's on ourselves examine our heart if we are in faith. Baka naman tayo yung fool na sinasabi ng ating Lord, there is no God. O sinasabi natin there is God, but I'll do it by myself. Okay? Yun po yung isang blindness na ating sinasabi dito. May mga tanong pa po ba? Or mga insights po? Okay, I think at this point, doon po muna tayo magtatapos. So, yung napag-usapan po natin, pride blinds us. There are two areas kung sinasabi natin that blinds us, that pride causes us to be blind. So number one is blind to our faults, sabi nga dun sa Proverbs 28, verse 13. And pangalawa po yung ating pinag-usapan na pride is blinding us from God. So hindi natin nare-recognize ang God. Either absolutely, yun yung sinasabi natin secular atheist, or unknowingly or practically hindi natin nare-recognize ang Lord. If we really are a follower of Christ, we are really have someone to follow. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesus. Okay? Sino pa? Kung wala na pong tanong at isasarado na po natin ang ating gawain ngayong gabing ito. At sa mga bilang announcement sa i-encourage po yung bawat isa na patuloy nating ipag-pray ang ating leaderships, ating pastor, kanyang asawa, ang kanilang family, kasi nasa hospital po sila ngayon, nagpapagamot. So, yung ating po mga elders at this moment ay nagpo-pray po. May covenant prayer, and we encourage everyone po to please pray for pastors at lahat po ng mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman. I know, sabi nga namin, it's our anniversary month, and pag anniversary month, may mga ina-expect tayong mga move ng ating kalaban that will try us to slow down. Yung anniversary is a sign of victory. Is a milestone, no? Pag sinabi natin milestone is a victory. So, ayaw ng kalaban na tayo mag-rejoice. So, we're encouraging everyone to please pray for our pastor, his family, and everyone, sa ating mga kapatiran, mga workers po na nasa banig ng karamdaman. Marami po sa kanila ngayon. So, let's just include them in our prayers. Okay po. So, inanyahan ko po lahat na muli tayong pumikat at manalangin.
Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon sa gabing ito. Dakilang Diyos, maraming salamat Ama sa gabing ito at muli mo kaming binigyan ng insights, pangunawa Panginoon, patungkol sa pride. And Lord, kung ano yung effect nito sa relationship namin sa ibang tao, relationship namin sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin na hindi ka nalulugod sa pagiging proud. Bagkus ito ay iyong kinasusuklaman, Panginoon. At Lord, ayaw mong mapasa amin ito. Lord, tulungan mo po kami na maunawaan ang mga bagay-bagay. At Lord, yung trait na ito, yung character na ito, may wala sa amin, Panginoon. At Lord, palitan mo po ng totoong humility, pagpapakumbaba, Panginoon. Pagpapakumbaba sa iyo, pagpapakumbaba sa aming relasyon sa bawat na tao. Sabi nga sa inyong salita, may we consider yung others to be greater than us, Lord. Alam po namin na nalulugod ka sa mapagpakumbabang tao. You yourself, O Lord, aming Panginoong Jesus, has demonstrated yung a model of humility with no pride, Panginoon, kundi katotohanan lamang ang nasa Kanya. Lord, teach us to be like Him, being Christian, branded and titled under such name, under such majestic name, under such beautiful name. Lord, help us not just to carry the name of Christ, but Lord, carry the commandments of Christ. And Lord, mapupurihan ka, ikaw lamang ang maitaas sa aming mga gawi, sa aming mga gawa. At Lord, ang aming buhay ay maging kalugod-lugod, kaaya-aya, masamyong handog sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo po kami, hindi mo namin kayang mag-isa ang mga ito kung wala ka, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu ay siyang patuloy na sumasa amin, patuloy na siyang mangusap, mag-guide sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kaming mabuksan na aming mga mata, makita ka, O Diyos, marinig ka, malaman namin ang iyong direction, Panginoon. Lord, maraming salamat po at sa bawat isa na naka-attend sa gawang ito. Lord, ikaw yung patuloy na mangusap, ikaw yung patuloy na magbigay ng revelation sa bawat isa, Panginoon, ng iyong salita. At Lord, wala kaming pangamba na kami ay isang hindi mananampalataya o hindi tagasunod mo, Panginoon, kundi Lord, kami ay yung magiging tagasunod sa isip, sa title at sa deeds, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa at sa gabing ito, tinataas din po namin ang aming pastor, si Pastor Paul, aming Sister Len, ang kanyang family, Panginoon, si Tatay Joe, Lord, si Brother Sitiel, si Micah, si Brother Bok. Lord, patuloy mo po silang hawakan sa gabing ito. Alam ko po, Panginoon, na ikaw yung aming dakilang manggagamot. Kayo po yung magbigay sa kanila ng lakas, lakas ng katawan, lakas ng spirit, Panginoon, to keep on fighting, to keep on praying, to keep on trusting your grace and your mercy, Panginoon. We pray that you, our Jehovah Rapha, will continue to manifest, to show yourself to our situations and in our needs, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw po ang pinagkakatiwala namin sa iyo lahat. At Lord, wala kaming gagawin kundi ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Good night, Ano po, good night everyone. po. Po. Gandang gabi po. Ay, kumusta po Praying. sina ano? Praying. Si Zion. Praying for one another. Okay. Si Sister Shiro. Yan. What is ba? Okay. Yan, Sister Rock. Kumusta kayo, Nay? Kumusta po? Madam, good night. Ay naman. Oh, naglalaban na daw Jai kayo. Ray. Okay. Night. Bye-bye, Zion. Sahi. Good night. Zion Ray. Takbo ng takbo to. Parang nakabakasyon lang si Zion Ray, ah. Takbo ng takbo. Naglilinis nga po ng ano to eh. CR. Oh, lilinis sa CR. Parang ano lang ah. Mana kay Parang Mami wala Lynn. lang. Siguro si Mami Lynn Yan, nililinis sa parang CR. wala lang. Oh, Bye tayo. bye tayo. Bye-bye po. Iya, kumusta ka na? Ingat. Ayun, bye-bye. Yeah. Okay lang po. Oh, kumusta ano? Nilalagdag ka pa ba? Hello po. Bye. Ay,